Pangsanlibutang ulat. Isang bisita at isang panaginip. September 28, Costa Rica. Erickson. Si Erickson ay may karanasan na kakaunti pa lamang ang nakakaalam. Naikwento niya ang bahagi ng kwento sa kanyang ina at ang buong kwento ay alam ng kanyang asawa. Kaya lang ay hindi pa niya ito naikukwento sa kanyang 3 anak na babae at hindi na rin nalaman ng kanyang namatay na tatay. Si Erickson ay isang pastor at leader ng Seventh-day Adventist sa Costa Rica. Nag-aalinlangan siya na ikwento ito sa ibang tao dahil iniisip niya na baka hindi siya paniwalaan. Ngunit pagkatapos niyang mabasa ang maraming kahanga-hangang mga testimony habang tumutulong siya sa pagkolekta ng mga kwento para sa Adventist Mission sa Costa Rica, ay nagpasya siyang ihayag ang kanyang kwento sa Adventist Mission. Kaya ngayong Sabbath, ikaw ay kabilang sa mga unang makakarinig ng kanyang buong kwento. Ang pangyayari sa kwentong ito ang dahilan ng pagbabago ng kanyang buhay. Ang kwento ay naging dahilan ng kanyang pagiging isang Seventh-day Adventist. Nagsimula ang kwento noong bata pa si Erickson. Mayroon lamang 2 paaralan sa bayan kung saan lumaki si Erickson sa Guatemala. Isang public school at isang Adventist school. Si Erickson ay pinag-aral sa public school ng kanyang tatay. Ngunit hindi man lang niya nakita ang kanyang guro sa buong taon. Ang paliwanag ng principal ay dahil nasa training ang kanilang guro. Kaya ang pumupunta paminsan-minsan sa kanilang klase ay ang school principal para magbigay lang ng assignment. Wala man lang nagturo sa kanila ng pagsulat, pagbasa, math, English at spelling. Mabuti na lang ay may natutunan si Erickson nung siya ay kindergarten. Kaya kahit papaano ay nagagawa niyang matapos ang kanyang mga assignment. Kaya marami sa kanyang mga classmates ay bagsak sa unang taon. Nadismaya ang tatay ni Erickson sa sistema ng paaralan kaya inilipat niya si Erickson sa Adventist School nung sumunod na taon. Dito nakilala ni Erickson ang Diyos. Natuto siyang manalangin bago matulog sa gabi. Lord, tulungan mo po ako na makagawa ng mabubuting desisyon sa buhay ko. Tulungan mo po ako sa school sa aking pag-aaral. Tulungan mo din po ang aking pamilya lalo na ang aking tatay. Yan ang panalangin ni Erickson. Mahirap ang buhay ng pamilya ni Erickson. Driver ng bus ang kanyang tatay at malayo sa kanilang lugar kaya nagkikita lang sila ng ilang beses sa isang taon. Sa kabila ng kanilang kahirapan ay nagagawa naman ng kanyang tatay na makapagbigay ng pera para sa panggastos sa pag-aaral ni Erickson. Ang palaging panalangin ni Erickson sa gabi ay sana mas madalas niyang makasama ang kanyang tatay. Isang gabi, nanalangin siya at pagkatapos ay humiga sa kanyang kama sa madilim na silid. Nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita sa dilim. Biglang lumitaw ang isang liwanag sa kisame. Hindi ito ang ilaw nila dahil pinatay niya ito bago siya nagdasal. Nagliwanag ang buong silid, ngunit hindi natakot si Erickson. Sa halip ay naramdaman pa niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Pagkatapos ay biglang may lumabas na imahe mula sa liwanag pababa sa sahig. Nakita ni Erickson ang buong katawan nito ngunit dahil sa sobrang liwanag ay hindi niya nakita ang mukha. Lumuhod ito sa gilid ng kama kung saan siya palaging lumuluhod para manalangin gabi-gabi. Pinagmasdan lang ito ni Erickson at hinintay kung ano ang susunod na mangyayari. Kapag nagdarasal si Erickson ay karaniwan mula 5 hanggang 10 minuto. Ngunit ang panalangin ng liwanag ay mabilis lang natapos. Pagkatapos ay tumayo ito at inilagay ang isang kamay sa ulo ni Erickson at ang isa pa sa dibdib. Napuno ng kagalakan ang puso ni Erickson. Iniisip niya na nakikita niya si Jesus. Walang anumang sinabi ang liwanag kay Erickson.
Matapos ang ilang segundo ay unti-unti nang bumalik ang liwanag pataas ng kisame at unti-unting nawala. Kinabukasan ay sinabi ni Erickson sa kanyang nanay ang kanyang naranasan. Pakiramdam niya ay mas malapit na siya kay Jesus ngayon kaysa dati. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Mga ilang buwan ang lumipas, na naginip muli si Erickson tungkol sa Sabbath. Simula pagkabata ay nagsisimba siya sa simbahan na nangingilin ng linggo. Patuloy niya itong ginagawa para maging masaya ang kanyang tatay. Ngunit nung nag-aaral na siya sa Adventist School ay nagsisimba din naman siya kapag araw ng Sabbath. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa loob ng simbahan. Habang oras ng pagsamba ay biglang gumalaw ang mga imahe ng mga santo at hinabol ang takot na si Erickson sa loob ng simbahan. Nakikita niya ang mga tao sa loob ng simbahan ngunit parang hindi nila alam ang nangyayari. Sa kanyang palagay ay parang pinapahiwatig sa kanya ni Jesus na huwag nang bumalik pa sa simbahan kapag linggo at ipagpatuloy lang ang pagdalo sa Seventh-day Adventist Church kapag araw ng Sabbath. Simula noon ay hindi na muling bumalik pa si Erickson sa simbahan ng linggo. Di nagtagal ay nabautismuhan siya sa Adventistang pananampalataya. Ngayon, si Erickson ay isang pastor at isang leader ng simbahan ng Adventist sa Costa Rica. Pinaniniwalaan niya na ang liwanag na nagpakita sa kanyang panaginip noong bata pa siya ay siya ring Diyos na naghahanap sa mga kabataan para sa kanyang kaharian. Ngayon ang huling Sabbath sa quarter na ito at mayroon pang pagkakataon para makatulong tayo sa pagsuporta sa mission project sa Central America. Ang inyong mga handog ay makakatulong sa pagtatayo ng 2 Center of Influence sa Mexico na gagamitin upang mabigyang pansin ang mga batang nasa panganib ng drug and alcohol abuse sa Costa Rica at sa Colombia. Maging bukas palad tayo.